Genesis 21. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kaniyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, "Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos at sino mang makarinig nito'y tiyak na matatawa rin." At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sinong makakapagsabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaking salusalo si Abraham. Minsan, nakikipaglaro kay Isaac si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Ehipto. Nang makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping yan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping yan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac." Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag ka mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Ngunit ang anak mong iyan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami at sila ay magiging isang bansa dahil anak mo rin naman si Ismael." Madaling araw pa lamang ang mag-inay ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinalis. Napag-alagala sila sa ilang ng Beersheba. Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Sinabi niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kaniyang lahi." Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael. Ito'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mangangaso. Ikinuha siya ng kanyang ina ng mapapangasawa mula sa lupain ng Ehipto. Nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelech si Pikol, pinuno ng hukbo, at sila ay nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Sa lahat ng gawain mo'y pinagpapala ka ng Diyos. Isumpa mo ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako dadayain pati na ang aking lahi. Kung paanong ako'y naging tapat sa iyo, ipangako mo rin namang magiging tapat ka sa akin at sa lupaing ito na tinitirahan mo ngayon." "Nangangako ako," tugon naman ni Abraham. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. Sumagot si Abimelech, "Hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin?" Nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng ilang tupat baka. Ibinukod ni Abraham ang 7 tupa ng kaniyang kawan. "Anong kahulugan nito?" tanong ni Abimelech. Sumagot si Abraham, "Ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo sa akin." Let me read that again, sorry. Sumagot si Abraham, "Ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo sa Sumagot si Abraham, "Ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo na sa akin ang balong ito." Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa't isa. Matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Filisteo si Abimelech at si Pikol na pinuno ng kanyang hukbo. Pagkaalis nila ay nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beersheba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. Mahabang panahong nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo.